Guys, for today's video, huli man ako sa balita but this is just the time kasi na nakatanggap ako ng offer from TikTok Cash Loan. Marami ng content creator ang naglabas ng topic about TikTok Cash Loan but hindi ako makapaglabas kasi wala man akong experience about the TikTok Cash Loan. Well, now, na-offera na po ako ng TikTok Cash Loan and ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo makikita yung offer na yan, paano mag-a-apply dyan, kung usually magkano ba natatanggap na credit limit and the interest and other things na dapat yung malaman kung nag-iisip kayong manghiram dito kay TikTok Cash Loan. And guys, is this better versus other cash loan na ina-offer ni Shopee and Lazada? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung sasamahan nyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yeah. So, nagkaroon na po ako ng offer right now with TikTok Cash Loan. Previously kasi, only TikTok Pay Later ang ino-offer sa akin. Ano po ba tong TikTok Cash Loan na to? So basically, itong TikTok Cash Loan na to is cash loan na ino-offer sa loob ng TikTok. Katulad na lang po ng ibang mga e-commerce platform natin na katulad ni Shopee and Lazada na meron silang sari-sariling S-Pay Later and cash loan option. Kay Shopee po, ang tawag dito ay S-Loan. Kay Lazada naman po, ang tawag dito ay Lazada Fast Cash. So, ang nagpapautang po actually dito sa mga to ay hindi yung e-commerce platform. Kung hindi, meron po silang third-party partner na nagpa-finance dito sa loob ng kanilang mga e-commerce platform app. So, katulad na lang po kay Shopee. Si Shopee po, nag-o-offer dyan ay si C-Money Limited. While si Lazada naman, iba't iba po ang vendor dyan. May Neuron Credit or si Atome, may Lazada, may CIMB, etc. Going to TikTok po, ganun din po ba? Well, ang masasabi ko po is yes, ganun din po. Third party rin po ang nagpapautang dito kung mangungutang kayo kay TikTok Cash Loan. Ang mga partner financial institution po nila ay same lang din naman po si Atome or si Neuron Credit and si WeFund Lending Corporation or si One Hand. Sabi po dito, get loans up to 50,000 pesos, easy, secure, and flexible loans with monthly installment. Easy daw ang application, get verified in just 5 minutes lang daw, madali lang daw i-withdraw, usable anywhere. Well, pare-parehas naman sila ng mga sinasabi. Ang kailangan lang daw natin is mag-verify tayo ng ID natin and mag-add ng personal information. So, let's head over na po dun sa TikTok app para makita natin kung paano ba mag-apply dito sa TikTok Cash Loan. Buksan nyo po yung TikTok nyo, scroll nyo po papunta dito sa Pay Later. Pag click nyo po yung Pay Later, lalabas po ang inyong dashboard wherein makikita nyo yung credit line nyo for TikTok Pay Later and then sa ilalim po, may nakalagay na special for you. Kapag may offer po kayo ng cash loan, ang lalabas po dito is get easy, secure, and flexible loans with cash loan. Pag click nyo po yan, lalabas po itong page na to wherein papakita sa inyo yung information about the TikTok Cash Loan. Tapos, click nyo po yung activate. Ito na po. Unang-una, kailangan po natin mag-verify ng ID. So, ito po yung pagpipilian ng list ng IDs natin. PLCs, PRC, driver's license, passport, etc. po. Kung ako po sa inyo, mas okay po gamitin dito yung mga recommended nila. Kasi mas higher chance of approval po yan. So, click nyo po. Sa akin po, driver's license. So, let's click continue. Ito po, sabi, get your driver license ready. So, click natin next. Tapos, you need to allow po para ma-access yung camera. Pagkalagay ng ID, lalagay verification is complete, checking your information, tapos magpe-pre-populate na po yung mga fields na kailangan. Click nyo lang po yung continue kapag okay na po yung information nyo or retake kapag kailangan yung baguhin. Next is KYC na po. Kailangan na po natin mag-selfie para malaman na tayo po talaga yung tao na nag-submit ng ID. So, ayan po, allow lang po natin. So, once done, tapos na po tayo sa first step. Second step is to add our personal information na po. So, click continue. Ayan. Basically, pre-populated naman po to kahit papano with the information na na-provide natin earlier with our TikTok Pay Later account. You just need to complete those other missing information. Once done, you just need to hit continue. Tapos, after that, kailangan po natin maglagay ng 3 character reference. The usual po, di ba, mga online lending app po, kailangan ng character reference. Ito naman po, kahit sabihin po natin itong legit, lending app pa rin po to, online lending app pa rin po to. Kaya nanghihingi ng reference. In case na hindi tayo makontak sa main number natin, dito tayo kukontakin yan for sure. Once completed, click lang po natin yung continue. Tapos, lalabas na po itong application under review. Sa akin po, kulang pa po yung 15 seconds. Kaya, after 15 seconds, ang sabi po dito, ayan,
yan, reviewing application, will send a message to your inbox once confirmed the result of your review. Hindi rin naman po nagtagal, mga 1 to 2 minutes, nagkaroon na rin po ng result. Ayan na po. Ito na po yung lumabas. You're ready to use cash loan. Withdraw up to 8,500 in loans. You can withdraw loans as needed until you reach your credit. Make your repayments on time. Making repayments on time helps your credit record and replenish your credit limit so you can withdraw again later. So, bali yan. Na-approve po tayo with an 8,500 credit line for a cash loan. So, ngayon, i-check na po natin kung gaano kataas ang interest na binigay po sa atin. So, click lang po natin yung withdraw loan. So, I have up to 6 months to pay for this 8,500. Wherein, pwede na po kasi mas matagal po siya. And take note guys, hindi po to online lending app na hindi equal ang pagbabayad. Na tipong after 7 days or yung first amortization nyo is nandun na lahat. Ito po ay equally distributed. So ito po yung monthly repayment natin, 1,926.67. And pag clinic po natin yan, merong monthly interest at service fee na 6%. That's 510 pesos. So ang first payment ko daw is October 24, 2025. I-calculate po natin to. So 1,926.67 times 6, lalabas po na 11,560.02. I-minus po natin yung 8,500 na principal natin, lumalabas na around 3,060 pesos ang interest ng 8,500 natin sa loob ng 6 months. Medyo malaki po. Divide po natin yan by 6. Yan, nasa 510 pesos nga po. Kung kukunin naman po natin yung APR, i-times natin yan by 12, tapos i-divide po natin yan by 8,500, lumalabas na 72% per annum po ang kanyang APR. If I am going to compare this with other cash loan service, yung interest na binigay po sa akin ay medyo mataas po. With S-Loan, nag-range lang po yung cash loan ko ng 4 to 6%, 4, 5, 6%. Kay Lazada Fast Cash naman po, ang interest lang po na binibigay niya sa akin ay 3.5%. For me po mas mababa po ang interest na nakukuha ko from S-Loan, sunod po kay Lazada Fast Cash, and ito po, panghuli po si TikTok Cash Loan. But then again, itong 6% naman po na to ay hindi po applicable sa lahat. Disclaimer lang din po na pwede pong iba't iba po tayo ng interest rate na matanggap. Depende rin po kasi yan sa risk assessment ng magpo-provide po sa atin. Like po sa akin, ang nag-provide sa akin ay si WeFund, wherein siya rin si One Hand. Sabi ni One Hand, nakita niya na ang risk profile ko ay pang 6%. Meron pong iba dyan, nakita ko nasa 8% and even 10% na sobrang taas na po. Ito lang po, brief comparison between Lazada Fast Cash and TikTok Cash Loan. Sa Lazada Fast Cash po, si WeFund Lending din po ang nagpo-provide sa akin. Sa TikTok naman, si WeFund Lending din po. So parehas po sila po yung may hawak kay One Hand. So, nagtataka po ako dito, bakit sa Lazada Fast Cash, kaya nilang magbaba ng interest sa akin ng 3.5%. Pero dito, kay TikTok, 6%. Hindi ko talaga alam kung bakit mas mataas ang interest sa TikTok. Baka mas mataas ang risk kapag sa TikTok ba bumibili, mataas ang risk of default, kaya siguro mas mataas ang binibigay nilang interest sa isang platform. Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang aking hunch based dito sa mga natanggap ko. Yeah, so having this additional credit line is mas mapapanatag ka in case na magkaroon ka ng emergency, di ba? However, kailangan nyo rin talagang tingnan in terms of interest na pinapataw sa inyo kung saan talaga kayo mas makakamura. Katulad na lang na ginawa natin na kinompare natin kay Lazada Fast Cash na nakita natin mas mababa, edi makikita natin yung priority ng paggamit natin na kung kakailanganin natin ng pera, mas uunahin ko si Lazada Fast Cash dahil mas mababang interest, and then later na lang siguro kung kailangan ko pa ng additional funds na mangutang dito kay TikTok Cash Loan. Though tama nga yun, however, please note that the more you take loans from other lending service, mas lalo kang may stress dahil mas marami ka ng pinagkakautangan na lending institution. What I really recommend and suggest is that kumuha po kayo ng isang loan, malakihang loan, and then at least doon na lang po kayo nagbabayad. Kesa po yung paunti-unti na pwedeng may makalimutan ka na bayaran na isa, tapos magpe-penalty, mas expensive pa po yun para sa inyo. In conclusion, itong TikTok Cash Loan, it is good to have. But still, please prioritize lending service na merong mas mababang interest. At the same time, longer payment terms. Kung meron dyan 12 months, mas maganda po yun kesa yung shorter payment terms natin. But, kung kaya nyo naman, why not, diba? Go ahead for a shorter payment term. For our question of the day, ma-survey ko lang po, ano po ang mas madalas na ginagamit nyo when it comes to buying online or e-commerce? Shopee ba yan, Lazada ba yan, o TikTok? Ano pong mas ginagamit nyo? At bakit po? Isulat nyo po yan sa comment section sa baba para sa chance yung manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Melton Haji Nor. Sabi po niya, napaka-clear, subscribe agad ako. Yan. Thank you po kay Sir Melton Haji Nor. Thank you po sa pag-subscribe and supporting my channel.
channel. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!